Dito naman tayo sa part 4A. Lagyan natin ng A kasi hindi pa yan kasi sa isang video lang. Kaya meron pa tayong gagawin na B. Ang gagawin natin dito ay isasanay kita kung paano sumulat o kung paano magpadikit-dikit ng mga letra sa madaling paraan. Magsimula tayo ng Arabic alphabet ha. Sa pagsusulat ng Arabic letra ay kapag hindi salita ng Arabic o wala namang sa pangalan ng mga rasul o wala sa Quran. Halimbawa, salita ng Tagalog lang isusulat mo tapos gagamit ka ng sa Arabic letra ay ikaw na mismo ang composer ng iyong isusulat. Bahala ka na sa spelling na gagawin mo. Ang importante ay mabasa at maintindihan ng nagbabasa. Pwede ka rin magpalit-palit ng spelling. Basta importante ay mabasa. Pero sa salita ng Arabic ay hindi pwede. Kailangan kung ano yung spelling, kailangan kabisado mo. At magsisimula tayo ng Arabic alphabet ha. Pero unahin natin itong mga letrang alif, ra, zay, o di kaya ay dal, o di kaya ay dal, or wow, at saka itong hamza na yan. Ito yung mga letra na hindi yan pwedeng idikit kahit na pinakatay pa kapag sila ay naunang isulat sa kanilang didikitan. Pero itong hamza na ito, nag-iisang letra, ay hindi yan pwedeng mapasaunaan man o hindi, sa last ay hindi yan pwedeng idikit. Minsan sa taas ng letra, minsan sa baba ng letra ito nalalagay. At ito rin yung letra na nang aagaw ng letra. Kung saan siya nakapatong, basahin mo siya sa kanyang bawil, kaya siya yung masusunod. Kaya parang kabit ito na nang aagaw ng asawa. Ito ha, bigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, itong alif, ang sumunod sa kanya ay letrang ba. Hindi mo yan pwedeng idikit. Pero kapag nauna ang ba, sumunod ang alif, pwede mong idikit ganyan. Ganyan din kahit sa mga ito ay pwede mong idikit. Bali, unahin mo natin. Ito mga letrang itong ba, ta, sa, or nun, or itong ya. Sa kahit ano pang sign niya makita mo sa Quran, kahit ganyan lang, sa tulok ka lang magbabase. Kapag may dalawang tulok, kahit ganyan pa yung tulok niya, basta dalawa, yan ay ta. Paiba-iba na yun. Yung ya, hindi na yung kailangan meron ganyan, kahit ganyan pa yan eh. Bali, ganyan lang yan kung padugtong-dugtungin mo sila. Halimbawa, ito ay alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kahit saan sa mga ito, ang idikit-dikit ko dito ay pwede dahil nauna itong didikitan niya. Pero wag natin idikit, magdikit tayo kahit isa lang. Halimbawa, ra ay pwede. Pero wag na natin ipakita yan kasi ipapakita natin talagang ganyan pa rin. Masiparit pa rin. Ganyan lang. Masiparit pa rin. Bali dito tayo sa sin. Ang sin ay ganyan lang. Kapag may tuldok, shin. Ang sod ay ganyan lang. Kapag may tuldok, dod. Dagdagan natin. Ganun din ang po. Ganyan lang. Kapag may tuldok, zo. Dito tayo. Ito ay zo. Ang ain ay ganyan. Mapa-ain man or ghain kapag sa center ay ganyan. Siya. Lagyan mo lang ito, yan ay ghain. Kapag sa unahan ang ain man or ghain ay ganyan pa rin. Halimbawa, assalamu alaikum. Alaihim. Alaihim. Yan. Ito ay alaihim. Yan ain. Sa center ay ganyan siya. Kapag sa last ay sa Quran ko na lang ipapakita. Ganunin itong letrang bilog lang na ganyan. Kapag may isang tulog yan ay fa. Kapag dalawang tuldok, qaf. Ganyan lang. Bali, kapag dito naman yung bilog niya sa baba, yan ay mim. Pwede mong idikit dito ang nun. Tapos ang wow, pwede mong idikit kasi nauna ang nun kaysa kanyang didikitan. Nauna yung nun na kanyang didikitan, kaya wow, pwede. Ay, nakalimutan ko pala ang kaf. Sabi natin na isunod natin ay kaf. Kaf. Yung kaf na ganyan ay nakita ko na ganyan din sa fa. Ito sa tuldok lang. Tapos lam. Kahit bali-baliktad na yan, hindi na yung kailangan makita pa yung pagkakasunod-sunod niya. Nun, kaf, lam. Balikan natin ang mim. Nun. Wow.
Ang ha na ito ay hindi yan pwedeng idikit dahil nauna ang waw sa kanya. Ang lam alif ay pwedeng pagdikitin. Ayusin natin ito. Pwedeng idikit natin ang lam alif ganyan. Pwedeng ganyan. Hamza, yan na. Ang ya, ganyan na. Kahit ganyan lang yan eh. Pwede na yan maging ya. Basta sa tulog rin tayo magbabase. Ganyan, halimbawa. Balik rin natin. Basta ang importante dito ay maintindihan mo itong paliwanag ko at yun na nga, maintindihan mo yung tuturo ko kung paano pagdikit-dikitin ng letra. Kasi kapag natutunan mo ito ay kahit anong susulat mo ay alam mo na ang gagawin mo. Kahit hindi mo na ito panoorin paulit-ulit, yung mga tinuro ko mula beginning at saka part 2, part 3, part 4 ay kung naintindihan mo ay okay na. Pero yung part 1 ay kailangan mo yung ulitin. Siyempre Arabic alphabet yun eh. Memorize mo muna. Halimbawa, baliktarin natin ito ay ya. Pwede natin ganyan ang gamitin natin sa hamza. Ito ya, hamza, lam alif. Nauna ang hamza kaysa lam alif. Sige lang. Tapos ha, wow. Ay, pwede nang idikit. Tapos nun, mim, lam, kaf, qaf, fa. Sunod sa fa, sabihin natin na ain. Yan, wala palang tulog ang nun. Mim, lam, kaf, qaf, fa. Ang ain ay ganyan lang, basta wala yung butas. Pero dahil sa sobrang laki ay nagkaroon ng butas. Ain. Or ghain. Tapos, sad. Bod. Dito na natin. Bod. Yan ay bod. Pa. Sin. Basta may tuldok lang yan ay shin. Kahit saan sa mga yan, maliban sa hamza, ay pwede mo nang idikit yan. Ganyan. Halimbawa, zay. Ra. Ang ra, hindi yan pwedeng idikit. Ito lang yung hamza, itong letra A. Paliwanag ko na dun sa sa part 1 pala. Zay. Ito ay ra. Dal. Zal. Ay, dito na lang. Kasi hindi nyo pwedeng idikit. Kha. Ha. Jim. Sa. Ta. Ba. Ang alif ay pwede mo nang idikit kasi nauna ang ba kaysa alif. Ganyan yung mga halimbawa ha. Bali, yan. Susulat naman tayo. Practice tayo sumulat. Sa next video na naman.